Mega Life shoutout, Mabsat. Ito, nandito tayo kay Attorney Rene Bueno. VP Sara brings own sariling ref, coffee machine, and caterer in trial. Why the Senate approve it? Immediately. Bakit nga ba? Pantene formula with Pro-Vitamin and Biotin for 10 times less hair fall. Pantene. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyo lahat. Gising pa ba kayo? No? At kung kayo po ay inaantok na, uminom po kayo ng kape. At mag-aalas sa 12 na po ng ating gabi. Pero pakiusap po, huwag kayong magpapasok ng buong coffee maker, refrigerator at yung mga pagkain doon sa kusina ay dadalhin ninyo sa loob ng bedroom ninyo. Kaya lang ginawa ng Office of the Vice President sa Senado ngayong July 2026, no, impeachment trial by next week. Magdadala yan ng sariling catering services sa Senado. Pag inaya niya, sigurado palo kayo sa mga nanay at lola ninyo. Okay? So ngayon pong araw na to ay hihimayin po natin ang lohistikong aspeto ng impeachment trial. Pag-uusapan po natin kung paano ang mga appliances tulad ng refrigerator, yung espresso machine, no, sariling caterer, ay hindi lamang po usapin ng gutom at pagiging uhaw, kundi isang mas salimuot na laro ng pampolitikang imahe. Ito medyo pumutok yung balitang ito dahil nung inimbitahan na bilang testigo itong dating Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zuleika Lopez ay biglang humiling na magdala ng kanyang sariling caterer including a ref, coffee machine, siyempre mga pagkain, diba? So bago natin punahin ang hiling ni Atty. Zuleika Lopez at ng Office of the Vice President, maging patas muna tayo sa kasaysayan ng ating batas. Yung pagpapasok po ng sariling caterer at ng appliances ay hindi po bago yan at may basihan po yan sa ayon sa ating kasaysayan pagdating sa pagsasagawa ng isang impeachment trial. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, particular na po yung impeachment trial ng dating Supreme Court Chief Justice na si Renato Corona, inaprubahan talaga ng Senado yung pagpapasok ng mga pribadong caterer para sa magkabilang panig. Yung prosecution at depensa pareho may sariling private catering services yan. Pero alam niyo po nung panahon ni Era, Adventures, shout out. although may pagkain, pero hindi ganyang kabongga na nagdala ng sariling catering services. No? Okay, so Bakit nangyari? dahil ang Senado bilang isang institusyon ay walang budget para pakainin ang dambuhalang legal teams ng dalawang panig na yan sa loob ng isang 6 months yun ng ilang buwan. 92 days to be exact ang magiging number of days of impeachment trial. So medyo mahaba-haba kung magpapakain ng Senado, kukuha sa kanilang pondo, yan ay medyo malaki-laking halaga ang bubuluin ng Senado. Biruin mo, prosecution plus the defense, pakakainin. So, kung private catering services, malaking gastos yan. So, isipin nyo kung walang dalang sariling caterer ang mga abogado, baka sa gitna ng seryosong interpellation na marinig natin sa mikropono ang kumakalam na tunog ng sikmura ng mga senador, ng mga private counsels, ng public prosecutors, nagtutunugan na. Pag mag-aalas 12 na, no? Kruk-kruk na ng kruk-kruk yung mga sikmura. Okay? Ang gobyerno po natin may pondo para sa kung ano-ano. Yan lang ang pansin ko, no? Pag flood control, bilyon-bilyon ng pondo, no? Pero hindi naman mapatunayan kung ginastos naman, di ba? Dahil nakabimbin pa yung mga kaso laban sa ilang senador, di ba? Pero pagdating sa pakain sa Senado habang may trial, biglang nagiging, bring your own baon. Di ba? Naging BYOB, bring your own baon sa Senado. Nawala ang pondo. Pero pag flood control, may pondo pero di makita. Ang pinondohan, nagkaroon ng ghost flood control projects. Di ba? Ngunit kahit paligal at practical ang humiling ng sariling ref, yung coffee machine na yan, no? Private catering services, dahil sa kawalan ng budget ng Senado, paano naman ang tinatawag nating public perception? Di ba? So dito nagkakaroon ng problema pagdating sa public relations. Yung PR ng Vice Presidente. Si VP Sara at ang kanyang kampo ay matagal na pong nagpapakilala yan bilang mga Sara para sa mahirap. No? parang Era para sa mahirap, di ba? So matagal ng panahon yan. Ang image na pinoproject ng pang mahirap at kaaway sila ng mga elitista. So kung makapapansin ninyo, palagi yung makikita sa mga photoshoot nila, yung mga palabas nila sa social media, kumakain sa karinderya, no? Kung sa sidewalk, nakikisala sa mahirap. Kaya naman nang makita silang nagpapasok ng mamahaling appliances, no? Private caterer, no? Habang ordinaryong Pilipino ay nagtitiis sa taas ng bilihin, ay lumilikha po yan ng matinding contradiction. Di ba? So sa labas, pakain-kain sa karinderya, pagdating sa impeachment trial, abay, siyempre private caterer, ano ihahanda niyan? Morcon, kare-kare, no? Sugpo, no? Baka may alimango pa dyan. So napapaisip talaga ako Galit pa sila sa luto ng Senate cafeteria. May cafeteria dyan maliit na restaurant. May personal ba silang galit sa chef ng Senado?
Baka naman hindi lang nila type ang timpla ng kaperon. O kaya ay nung huling kain nila ay matabang ang sabaw ng tinolang manok. Kung lasang-lasa lang ang issue, bakit hindi na kaya sila nagrekomenda ng bagong chef para sa Senado? O kinontrata yung Senate cafeteria at yun na magsilbi ng pagkain habang nagkakaroon ng impeachment trial. Natulungan pa nila yung mga nagtatrabaho dyan sa loob ng Senate cafeteria. Yung marunong magluto ng murang ulam para sa lahat, yun, tulungan nila yun. So mas makakatipid pa ang gobyerno, kikita pa yung mga tauhan doon, kaysa magkakot sila ng parang 10 branch ng SM Appliances papuntang holding area. Legal ang galaw po ng Office of the Vice President. Legal po yun. Pero sa mata po ng masa, mukha silang nagpapasalubong o magpapasalubong ng 3 truck ng catering tray. Pero mo yan. Definitely malaki budget dyan. At hindi ka basta-basta magpapakain dyan ng tuyo, talong, okra. Iba yan. Siyempre masarap yan. Bibiting pa yan. Okay, so dahil may president yan may pinagpapasiyang kasaysayan, yung pagdadala ng logistika. Maaaring isipin ng depensa na maaaring nilang diktahan ng kabuuan kapaligiran ng paglilitis. Dito natin dapat talakayin ng judicial control. Dapat impeachment trial court ang kumukontrol dito. Mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, they should have this judicial control. Ang Senado bilang impeachment trial court, ang dapat na may hawak ng baton. Baton ng konduktor. Hindi po yung akusado at lalong hindi ang kanyang chief of staff. Yung pagpayag po ng Senado sa mga caterer dahil sa issue ng budget ay isang konsesyon para sa maayos na operasyon. Hindi isang lisensya para gawing sariling kaharian ng akusado ang holding area. Sarap pala pagkain dyan, sigurado next week. Sana imbitahan yung mga vloggers, representing the legal field, representing the entertainment, representing ano-ano, di saya-saya. Kung maimbitahan yung mga different vloggers dyan, di ba? At na makapagsulat, makapag-create ng kanilang sari-sariling content at masarap ang pagkain pala. Okay, huwag po nating hayaan na itong impeachment trial na ito ay maging parang kasal kung saan ang akusado, ang bride, na nagdidikta ng team, ng menu, at ng seating arrangement. Parang picnic ngayon ng Senado. Ano ba yan? Picnic or trial? Ang mensahe ng korte ay dapat manatiling matatag. Pinayagan kayo magdala ng pagkain dyan dahil walang budget ang Senado, pero hindi ibig sabihin yan ay pwede ninyong gawing tumba-tumba at video-kehan ang session hall. Baka pag nag-i-start na yung trial dyan after 30 days, mamaya may magre-request na ng video okay dyan. Joke lang. Siguro naman walang matinong pag-iisip na staff dyan na magre-request ng video. Pero mo nagka-trial, may nag-video kayo. Okay. Dako naman tayo doon sa pinakamalaking pampolitikang anggulo. Sa news reports, itong mga nakarang araw, also in different social media blogs, sa Facebook, sa YouTube channel, here in YouTube channel, marami pong lumabas na balita na ang sabi, magpapakita na daw si VP Sara sa trial sa next week dahil aatin niya daw itong kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez, Ang dahilan daw bakit di umano ay upang magbigay ng moral support sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez na yun nga, tatayo siya bilang isang testigo by next week. Ito din yung nag-request na magdala na din sila ng private caterer at refrigerator, coffee machine, baka mamaya pati dining table, pati yung lahat na nagamit sa kusina, dali na dyan sa Senado. Okay, so sinasabi po ng kampo ng OVP na ito po ay suporta sa kanilang testigo. Ngunit sa mata po ng prosecution ng Vice Presidente ay tila umaakto bilang isang lookout o sa madaling salita, tagamasid upang matiyak na walang sisira sa linya ng depensa. Biruin mo yung boss mo, titistigo ka pagkatapos nandoon. Nasa likuran mo, nasa harap mo, nakatitig sa'yo ng ganyan habang ikaw ay nagbibigay ng testimonya. Nakaka-stress yun. Alam niyo ba kung ano yung tunay na moral support? Ano ba ibig sabihin niya moral support na yan kung ikaw ay testigo sa isang trial of the century? Parang yung ite-text mo yung kaibigan mo na kaya mo yan, sige lang, malalagpasan mo yan, pagsubok lang yan, fight. Habang nasa bahay ka, tinetext mo yung kaibigan mo sumasalang sa isang hukuman. Pero kapag ang Vice Presidente naman sa umupo sa likod mo habang tinatanong ka ng mga senador, hindi yan moral support. Yan yung tinatawag na overt surveillance. Para kang kumuha ng exam habang kumukuha ka ng exam, yung proctor mo na terror nakatayo dito sa likod mo at nakatingin sa papel mo habang humihigop ng kape. Nako na mainit, nakaganyan yung kape. Hawak, nasa likuran mo.
Tapos hinihigop ng ganyan. Tapos ikaw, hindi ka mapakali. Sapagkat nasa likuran mo nga yung prof mong napakasungit, terror, at war freak. So kung totoo yung mga ulat na magpapakita nga si Vice President Sara sa ikalawang linggo ng trial, hindi ito dapat tratuhin ng impeachment trial court bilang isang ordinaryong pagbisita. Siya yung akusado di ba? So sa halip, ang trato dapat dito ay dapat itong makita ng korte ng impeachment trial court ng Senado bilang isang golden tactical opportunity. So nga dito na lang po, ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Salamat sa paglilinaw, Attorney Rene Bueno. Right, so dyan magtatapos ang ating topic for today, mga absat. Lunch break muna tayo. Tapos balik ulit tayo mamaya, mga absat, no? Magta-topic ulit tayo. At again, shoutout sa mga kasama natin. Jenny Ramos, Sam Adventures. Kamusta na? Bago ako, madali, INC at Dididis kalaban. Oo nga, dami mong kalaban. Kabsat Sam Adventures, no? Talagang kwan. Marami naman kasi talagang mga kwan dyan. Mga garapatang naiinggit, no? Baka pinagre-report ka nila. Diyos ko Lord. No? Ayan, Batman, syempre. Sino pa bang pumasok? Si Makwan, nandiyan din kanina. Si Bon Jovi. Sino pa ba? Jenny Ramos at saka si Mark Bon Jovi Pangan or Michael Pangan. Alright, happy lunch, Wabsat. Lunch break muna tayo. And then, balik tayo maya-maya sa ating next live stream, next topic. Maraming salamat, Maestro Palisan.